Ilan yung mga nagsasabing mahal nila ang kanilang asawa pero nag-entertain pa rin ng iba? Ilan yung mga anak na para sa kanilang magulang ay matino naman pero may mga ginagawang kabalbalan? Ilan sa atin yung hindi nagpapakatotoo? Minsan, madalas at sa lahat ng pagkakataon na alam naman ng Panginoon kung bakit ipinagpapatuloy pa rin natin yun. Sino sabi sa'yo wala nakakaalam? Unfortunately, niisip natin, yung mga panahon hindi tayo nahuhuli, ay garantiya pa na hindi pa tayo mahuhuli kahit ano pang mangyari. Kaya tuloy lang. Hindi natin ito nakikita bilang ibinibigay sa atin ng Diyos na tsansa upang magbago na. Naku, kapag ganyan, kapatid, ang Diyos na ang siyang gagawa ng paraan upang matigil ka sa iyong kasalanan. Hindi nga ba't siya ang nagsabi, ha? Baka sabihin niyo, wala. Sa Bible yan. Ang nagpapakataas ay kanyang ibababa. Kaya nga minsan nasabi ko, magpakababa na tayo. Kasi kapag hindi tayo nagpakababa, ang Diyos ang siyang sa atin ay magbababa. Ang tao na nagkakasala, nagmamataas yan. I'm in control. Alam ko ginagawa ko. Nakakahuli. Okay. On top of the situation ako. Kapag ganon, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataong magbago. Ayaw mo. Ay, siya ang magbibisto sa'yo. Siya ang magtatanggal ng maskara mo upang matuto ka na, upang matigil ka sa pagkakasala. Darating ang pagkakataon na hindi na ito gagawin ng Panginoon kapag nasa impyerno na tayo. Huwag naman sana. Pero habang hindi nangyayari yon, gagawin ng Diyos ang lahat ng pagkakataon para pigilan tayo. Kasi ayaw niya na mapunta tayo ng impyerno. Huwag tayong mamuhay sa pagkakasala. Isa pa, sabi ko nga konektado ng isang dahilan na hindi naman nahuhuli kaya parang okay lang. Kaya tinutuloy pa rin natin yung pagbabalat kayo, pag magiging plastic o kaya pagiging hipokrito, o kaya paggawa pa rin ng mga kabalbalan. So bakit gumagawa naman tayo ng kabutihan? Yun ang hipokrito. May ginagawang masama, lihim, may ginagawang mabuti ng lantad. At yung lantad na ginagawa nilang mabuti, yun ang pinagyayabang nila sa iba, sa Diyos, maging sa sarili nila. So iniisip nila, hindi naman ako kasamaan eh. Kahit na may nililihim akong basura, may mga ginto naman akong binibigay. Kahit may mga nililihim akong kasalanan, marami naman akong ginagawang kabutihan, okay lang yan. Okay lang? Bakit ganun? Bakit parang kumpara sa mapagbalat kayo, mas tender si Kristo sa mga lantad ng mga makasalanang tao? Natatandaan niyo kung paano tinrato ni Kristo yung babaeng nahuli sa pakikiapit? Hindi rin kita babatuhin. May nanakit ba sa'yo? Very tender. Natatandaan niyo kung paano yung tinawag si Zakeo, bumaka agad. Kailangan tutuloy pa sa bahay nito. Natatandaan niyo kung paano yung tinawag si Mateo? Very tender, follow me. Sumunod ka sa akin. Mga lantad na mga makasalanan nito, pero very tender kung pagsalitaan ni Kristo. Yung mga eskrib at pariseo, mga papagbalat kayo, mga ulupong kayo! Para kayong mga nicho sa sementeryo! Ang puti-puti ng labas ninyo, pero sa loob ninyo, mga bulok kayo. Hindi nyo ba napansin yun? Nanggigigil si Kristo sa mga mapagbalat kayo. Kumpara sa mga lantad na mga makasalanang tao. Hindi kaya mas matindi talaga ang kasalanan ng pagbabalat kayo? Kasi nga po, yung mga malantad na mga makasalanang tao, pwede pa talagang magbago. Kasalanan ako, magbabago ako. Yun! Pero yung mapagbalat kayo, mahirapang magbago. Kasi hindi niya nakikita yung sarili niya na dapat siyang magbago. Inasmuch as sa sarili niya, mabuti siya. Hindi naman nahuhuli o nakikita yung kapangitan o yung kasalanan ginagawa niya. Kaya pansinin po ninyo ha, kung itutuloy po natin yung ebanghelyo sa araw na ito, magkakadugtong yan bukas, yung kasunod. Sasabihin ni Kristo yung karugtong nito. At yung karugtong nito ay yung kasalanang laban sa Espiritu Santo. Kasalanang hindi pwedeng magkamit ng kapatawaran. Bakit? Kasi ito yung kasalanang hindi nangangailangan at hindi humihingi ng kapatawaran. Pagbabalat kayo ang isa sa mga kasalanang tinutukoy diyan. Kasi paano mo patatawarin kung hindi naman humihingi ng tawad? And that's the danger of hypocrisy. Kaya nga sabi, libadura, nakapagpapakapal, nakapagpapaalsa ng tinapay. So ang taong mapagbalat kayo, kung makakapal ang mukha niya, yung bang, alam niya nagkakaasala siya, mayabang pataas noo pa, nanununtun pa, nalalait pa ng iba, judgmental pa. Bakit? Gumagawa naman ako ng mabuti, hindi naman nila alam yung kasalanan ko. Kaya sa sarili niya, iloloko rin niya. Kaya yung taong alam na makasalanan siya, aminadong makasalanan siya, magbabago yan eh. Mas mabilis magbago yan. Kaya sa tao na naiisip niya
na ang Diyos ay naloloko niya ang kapwa niya, pati ang sarili niya. And that's the danger of hypocrisy. Sa lahat ng sakit, ang pinakamahirap gamutin ay yung may sakit na hindi inaamin yung sakit at hindi sa doktor lumalapit. Delikado ang taong hipokrito. And I'm speaking here, hindi naman yung, may mga example ako kanina, ha? Yung consistent na hipokrito, kasi lahat tayo may tendency maging hipokrito. Okay? So wag naman, ako ba yun? Hindi. Kasama ako doon sa mga paminsan-minsan may danger. Ang iwasan natin yung maging consistent, talagang hipokrito. Ay, wag ganun. Yun yung danger dito. Okay? Delikado yung mga taong ganon. Kaya be on guard as regards hypocrisy. Delikado rin ito sa mga biktima nito. Kasi ang pinakamahirap sa lahat, yung maloko. Kala mo mahal ka, hindi naman pala. Kala mo faithful, hindi naman pala. Kala mo mabait, hindi naman pala. Pakitang tao lang pala. Masakit yun. Kaya nga pansinin po ninyo, ha? Kahit sa dinami-dami ng mga ginawang kabutihan yan, ng taong naging plastic sa iyo at niloko ka, ano ang sasabihin mo? The moment na malaman mo, madiscover mo yung kalokohan nito, niloko mo ko! Hindi mo na iisipin yung mga ibang ginawa niyang mabuti. Na-generalize mo na. Lahat yun, panluloko, lahat yun. Kahit pa may isang mabuting ginawa na totoo. No, lahat yun, na-generalize mo na. Yun ang masakit, nasasayang lahat ng mabuting naranasan. Besides na nararamdaman mo, ang tanga-tanga ko, ba't naniwala ako? Yan sana mga kapatid, iwasan natin ang pagkakasalang ito. Kasi pagkat seryoso ito, ako lang, ang daming natutuwa sa aking mga tao and I praise God for that and I thank you for that. Pero, honestly, bago kong matulog sa gabi, Lord, ikaw ba natutuwa sa akin? At isa sa mga na-incorporate kong devotion ko, pag tinitingnan ko ang mahal na ina, Mama Mary, isipin ko na yung buong araw, naging dahilan ba ako ng kahit isang pagpatak ng luha niya? Yun ang laging iniisip. Kasi kahit na makilala ka ng tao sa buong mundo, papaano kung sa kahuli-hulihan, Matthew 7:23, sasabihin ng Panginoon sa akin, depart from me, you evildoer, I do not know you. Sakit yun. At kahit na sumikat ka sa mga tao, ilan lang bang ilalagi nating buhay sa mundong ito? Isa lang, at ilang taon lang, mamatay naman tayo. Saan tayo pupulutin? Anong iba itutulong ng paghanga ng ibang tao? Sandi. Kaya ang mas katakutan natin ay ang Panginoon natin. Sapagkat siyang magdidikta kung saan tayo mapupunta. Kung sa impyerno ba o sa langit ba? At yan ay batay kung tayo nagpakatotoong mabuting tao talaga. So ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Iwasan natin ang maging hipokrito sapagkat may nakakaalam at may pinaka-nakakakilala sa atin ang Diyos natin who, fortunately, ay wala naman ding ibang hinahangad kundi ang pagbabago at kabutihan natin. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon, walang lihim na hindi mabubunyag. Na po pwede nating itambal sa isa pang pahayag sa Biblia. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. So sa bawat pagtatanim, may ibinabaon kang pagkakasala. And do not expect na kung yung itinanim mo, isa lang din ang aanihin mo. Kailan ka man nagtanim ng isang buto, tapos nang tumubo bilang puno at namunga, isang bunga lang ang bunga nito. No, marami. So yung isa, magbubunga ng marami. Ang dami mong tinanim. Bawat pagkakasala mo, nagtatanim ka. So imagine, yung magiging napakalaking epekto nito pagdating ng araw kapag nabunyag na ang lahat ng ginawa mo. Mga kapatid, tandaan natin, ang sinasabi ng ating Panginoon, katakutan mo, hindi yung kaya ka lang patayin. Ang katakutan mo ay yung pagkatapos kang patayin, ay makapagbubulit pa sa impyerno sa atin. I-paraphrase mo, kaya ibaligtarin mo. Para bang sinasabi ng Panginoon dito, ang i-please mo, huwag yung tao kundi ako. Ang mahalagang opinion na hindi naman yung opinion ng tao sa iyo eh. Kaya side comment lang, ano ngayon kung ganito ka? Ano ngayon kung ganun ka? Ano ngayon kung mayroong kapagkakasalang nangyari sa iyo, kamaliang nangyari sa iyo, hindi mo naman kasalanan? Ano ngayon kung mahirap ka lang? Ano ngayon kung ganyan lang ang itsura narating mo? Basta mabuti ang tao, walang importante kundi ang opinyon ng Diyos sa iyo, kundi ang opinyon ng tao sa iyo. So please God and not man. Besides, kahit naman tayo magkasala,
gaano man kantindi o gaano man karami, hindi nagbabago ang kanyang pagtingin sa atin. Unless paninindigan natin ang pagkakasala natin, ibang usapan yun. Sapagkat bagamat ang Diyos ay Diyos ng mapagmahal, ang Diyos ay Diyos din na makatarungan. Kung napansin po ninyo, yung unang pagbasa, yung mga sinundan niya nung mga nakaraang araw, sinabi doon, yung panahon na hindi ka nahuli sa pagkakasala mo, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Ganun ka kamahal ng Panginoon, pero may hangganan yun. Brothers and sisters, tandaan po natin, ang Diyos ang siyang pinakadakila nating magagamot. So kung dito tayo nagsisimba, tayo dyan ay nagdarasal upang pagalingin tayo ang ating katawan sa anumang karamdaman, sana wag natin kakalimutan na sana'y mapagaling din ng Panginoon ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating kalooban. At ang magandang paraan upang ang Diyos ay ating matulungan na magawa yan ay ang pag-isisi sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon sa mabuting balitang napakinggan, tayo'y mahalaga na kung ilalapat pa rin natin sa isang pahayag na sinabi ng Panginoon sa atin, bago pa man tayo humiling, sapagkat sinasabi dito ay kahit ang mga buhok natin ay bilang na lahat ng Panginoon natin, ganun tayo kahalaga. At kaugnay nito yung isa pang pahayag, bago pa man tayo humiling, ay alam na ng Diyos ang kailangan natin. Ganun tayo kahalaga sa kanyang paningin. So imagine Jesus, imagine God holding something na biyaya niya sa atin. Yung alam niyang makapagpapasaya sa atin, yung alam niyang makapagbibigay ng kapayapaan sa atin, yung alam niyang makabubuo ng buhay natin, pero hindi niya maibigay sa atin sapagkat punong-puno ng pagkakasala ang puso natin. So unless alisin natin ang pagkakasalang yan, which basically involves, Lord, have mercy on me, which basically involves, Lord, nagkasala ako'y tunay na nagsisisi, doon lamang natin mararanasan ang magandang biyayang gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin na yan. Sapagkat kung hindi, mas palalalain lamang natin ang ating sitwasyon. Kasama ng sitwasyon ng mga nakapaligid sa atin. Tandaan po natin, sa tuwing tayo gumagawa ng maganda, hindi lamang tayo ang pinagpapala, kundi ang iba, lalong-lalo na ating pamilya. Pero sa tuwing tayo nagkakasala, hindi lamang tayo, ang sarili natin ang binabaw natin sa pagkakasala, kundi pati na ang mga tao sa atin ay mahalaga. Kaya pwede ba? Magbago na. Hindi man lang para sa iyo, kundi para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo sapagkat unfair sa kanila na sila ang mas magdala pa ng mga kalukuhan na ginagawa mo. Diyos sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang. Ang pag-unlad, pag-improve ng buhay natin, ng relasyong mga iniingatan natin, maging ng negosyo, maging ng trabaho, madalas ang breakthrough, ang improvement, ang road to fulfillment ay nagsisimula sa mapagkumbabang statement na nagkamali ako. Mali talaga yung sinabi ko. Mali yung desisyon ko. Mali yung ginawa ko. Makapangyarihan po ang mga salitang yan. Sa isang idlap, kaya niyang baguhin ang buhay mo, maging ang mga buhay ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa isang idlap, kaya niyang improve ang relasyon mo sa Diyos, pati relasyon mo sa mga tao na mga minamahal mo at nagmamahal sa iyo. Sa isang idlap, kaya niyang improve ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang ministeryo mo, ang bukasyon mo. Sa isang idlap, kaya niyang i-magnet papunta sa iyo ang mga bagay at tao na itinadhana talaga ng Diyos para sa iyo. Sa isang idlap, kaya niyang alisin ang mga toxic na bagay at maging tao o relasyon sa buhay mo. Hindi mo kinakailangang alisin. Ang Diyos ang kusang mag-aalis niyan kung talagang aaminin mo na nagkamali ka na. Makapangyarihan yan. Lalong-lalo na kung we really mean yan. Unfortunately, hindi natin madalas ma-experience yung werpan yan eh. Lalong-lalo na kahit tayo'y malinang talaga. Kasi natatakot tayo na bumaba ang tingin sa ating pagkatao. Iniisip kasi natin
na kapag nagkamali tayo, malaki ang nababawas sa ating pagkatao, which is wrong. Saying something wrong, doing something wrong, choosing something wrong does not automatically make us a wrong person. Pwedeng nagkamali ka lang, pero hindi ibig sabihin nun, maling-mali na ang buo mong katauhan. Kaya naisip ko nga kung meron tayong itatama, ha? Huwag natin sasabihin, mali ka! Diba? Mali ka! Sakit yun. Nagkamali ka. Huwag mong iparamdam yung condemnation. Mali ka! Naku, ganyan ka talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ayun, condemnation yun. It will stuck that person into his or her wrong situation. Hanggang dun na lang yun. Dapat correction. Nagkamali ka, bawi ka na lang. That's it. It will inspire that person to take another course of action, leading to his fulfillment and to his true vocation and mission. Ngayon, wala mang gumawa sa atin ng ganon. Tayo dapat alam natin, mararamdaman natin kapag mali na tayo. Ano kung isipin ng iba na vindicate sila, tama sila at mali ka? Ano? Hayaan mo sila. Basta ikaw, ang importante, nagising ka at babawi ka. Yun ang importante. Wala namang mawawala sa'yo. Aminin mo pagkakasala mo eh. At wala rin namang maidaragdag sa kanila. Yung isipin nila, tama tayo. Sabi na, napahiya siya. Hayaan mo sila. Ang mahalaga, maituwid mo ang buhay mo. Mas malaki at mas maraming mawawala sa'yo kapag pinantindigan mo ang pagkakamali mo. You see, iiyak at iiyak tayo sa buhay na ito. Maraming magpapaiyak sa atin. Pero please see to it, ng mga iyak na yan ay makabuluhan, ha? Yung may maganda namang dahilan. Maunawaan ko pa yung bata, kung umiiyak kumakain si Buya. Kung umiyak yan dahil nagugutom, kung umiiyak yan dahil nauntog, kung umiiyak yan dahil natae, pero yung umiiyak na sibuyas, anak, hindi ako natutuwa sa iyo. Kasi dapat hindi mo iniiyak. Dapat hindi mo kasi kinakain yan eh. Diba? So may mga bagay na hindi dapat tayo iniiyakan na pwedeng hindi naman talaga natin nararanasan kung paiiralin lamang natin ang ating kababaan ng kalooban na aminin na tayo ay mali at dapat ituwid na natin yan. Well, pwede natin intindihin yung bata. Pwede natin intindihin yung bata. Baka iniisip niya, isa pa. Sa huling kagat ko, yung sibuyas na ito, bansanas na magmamagic kumbaga. O pwede ko intindihin yung bata hindi niya naintindihin. Pero ikaw, ako, alam mo kung mali na. Alam mo kung dapat na, alam mo kung dapat tuldo ka na, alam mo kung dapat mag-stop na. Para mas mag-improve na ang buhay mo, maging ang mga buhay ng tao na sa iyo ay mahalaga. Alam mo, alam ko, ng mali ay hindi na magiging tama pa. Sige na, habang maaga, gawin na ang tama talaga para yung totoong mansanas ay mas ma-enjoy, maranasan, makita mo pa. Amen. Hindi porke mabuti ang gagawin natin, ay gagawin na natin ito agad. There are things na kinakailangang i-delay to prepare ourselves and even others. Hindi porke nabuntis ka o nakabuntis ka, kasalagad. Isipin mo muna, handa ka na ba talaga? Handa na ba kayo? Emotionally, psychologically, and financially. Hindi porke nag-boom yung negosyo ng kaibigan mo, gagayahin mo agad. Hindi ibig sabihin, nag-click yung negosyo niya, magkiklik na rin ang gagawin mong negosyo kung gagayahin mo. Hindi porke tutulong ka, kinakailangan tulungan mo na agad. Kinakailangan tingnan mo muna. Baka naman, inaabuso ka na. O baka naman kinukonsinti mo na ang katamaran niya. Hindi porke itatama mo ang isang tao, lalo tigit kapag may sistema na
Pag ito'y nakasanayan niya, kapag ito'y matinding pagkakasala na, ay sabihin mo agad. Sapagkat either ikaw ay mapahamak o siyang mapahamak o ang iyong magandang balak. Kahit alam na ng Panginoon kung sino magtatatawa at magtataksil sa Kanya, hindi naman niya karakarakan sinabi, si Judas, si Pedro. Hindi. May wisdom in waiting. May mga pagkakataon dapat sabihin mo agad, dapat gawin mo agad, pero may mga pagkakataon dapat na tayo ay maging maingat upang hindi madaling mabulyaso ang lahat. Pero kaugnay nito, dapat alam din natin when is the proper time to strike. Ang ahas, kapag nandyan na ang kanyang biktima, ang prey niya, hindi po pwedeng magdalawang isip siya. Sapagkat suddenly, at once na nagdalawang isip siya, po pwedeng yung bibiktimahin niya ay makatakas na, o po pwedeng siya naman ang mabiktima. Hindi po pwede yun. Kaya dapat, kapag nandyan na ang perfect time to strike, strike agad. Ganun din sa ating buhay. Strike at once. At once we set aside our fears and seize the moment. Sapagkat ang pagkakataong yan, ay po pwedeng hindi na bumalik. Kung bumalik man, po pwedeng hindi na masyadong kailangan. Hindi nga ba't may kasabihan, anin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Sa ating buhay, mga kapatid, I'm sure there were times na nandyan na yung ating ipinagdasal. I'm sure there were times na ito na yung ating pinakahintay. Kung bakit nakuha pa nating magdalawang isip o magpatumpik-tumpik. Tuloy na wala na. Tuloy na sayang na. Kapatid, excuses will always be there. But golden opportunities can be lost forever. Kaya sana, kapag nandiyan at kinakailangan ng talaga, seize the moment na. Seize na yung pagkakataon with this question. Kung hindi ako, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Para hindi masayang yung mga magandang pagkakataong ibinibigyan niya. True enough, mga kapatid, it is not easy for us to figure out when to really be silent and when to really strike. Mahirap yun, kaya kinakailangan nating mag-ingat. But, it will help us a lot if we will always talk to God. Sapagkat siya naman ang nakakaalam ng lahat. Always talk to God, ha? Hindi yung kung kailan mo lang maisipan. Lord, ano bang gagawin ko dito? Mas maganda yung tayo in tune sa Espiritu niya para maging pamilyar tayo sa boses niya. Para kapag kinausap natin siya at may narinig tayong sagot, maging maliwanag sa atin at maging sigurado tayo na ang narinig natin, hindi yung sarili natin, hindi yung iba, kundi yung talagang boses niya. Kaya makatutulong kung tayo laging nagtaras sa latang sisimbang talaga. Ito sana hilingin nating ibiyaya sa banal na misa. Amen. Aside from the Holy Mass, we will allot personal prayer or time for personal prayer para sa ating Diyos bago ka matulog, pagagising mo sa opisina, maglalaan ka ng mga 30 minutes para kausapin siya. Hindi po pwedeng hindi mo malaman ang kalooban niya. Sinabi naman yun sa Biblia. Kung isisik mo siya, magpapakita siya, magpaparamdam siya. Kung isisik mo siya talaga. So I don't think, sa ating lahat, I don't think talaga na mahirap malaman ang kalooban ng Diyos. Alam natin eh. Kasi nagsisimba naman tayo eh. Seryoso naman tayo sa pagdarasal natin eh. Nagpapakabuti naman tayo eh. Alam niyo kung saan mahirap, kung ano mahirap? Kapag i-apply na natin ang lahat. Especially when our human will does not coincide with God's divine will. Doon na kayo nagkakaproblema eh. Kapag a-apply na natin, nandun na yung hirap, hindi yung to know the will of God, kundi yung to execute the will of God. Nandun na ang hirap. When our human will gets in the way of God's divine will, doon nagkakaroon ng problema. Doon natin hindi napaglilingkuran at nasusundan ng Diyos ng ganap. Hindi tayo nakapagpapatawad ng lubos, hindi tayo nakapagbibigay ng lubos, hindi tayo nakatutulong ng lubos, hindi tayo nakapagpapasensya ng lubos, hindi tayo nakapagpakabuting tao ng lubos. Hindi ko alam ha, bagamat ito'y pinagnilayan ko at binasa ko nila rin, yung mga remaining verses, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay
Jefte. Hindi rin tayo sigurado kung talagang pinatay niya ang anak niya. Pero may pinapahiwatig doon na tinupad niya yung pangako niya. So ang punto ko, hindi ko alam kung ano ang naidagdag nito sa kanya. Hindi ko alam kung humaba pa ang buhay niya dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung lumawig pa ang kaharian niya dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung nangamatay pa ang lahat ng mga kakalabanin niya. Hindi ko alam kung ang favor ng Diyos ay mas naramdaman niya. Pero sa pakiwari ko sa aking pagbabasa at pagninilay, parang ganun pa rin naman ang buhay niya. Parang walang nadagdag na significant sa buhay niya. Baka nga nabawasan pa. Bakit? Nawala ang anak niya. Life surely could have been better for him kung nandun buhay ang kanyang anak, di ba? Iba pa rin ang nandyan ng anak, di ba? Gagawin mo ang lahat para sa iyong anak eh. And besides, katulad ng sabi ko kanina, I don't think sa pag-aalay mo, sa pagsusunog mo sa iyong anak, matutuwa si God. No. Pwede mo siyang paglingkuran, pwede mo siyang sundin, hindi sa parang ganyan. So po, pwedeng ganun pa rin ang kanyang buhay ni Jefte hanggang sa mamatay siya. Walang nadagdag, pero pwedeng may nabawas. Sapagkat iba pa rin kung nandyan ang kanyang anak. The same thing with us. If we will not fully and wholeheartedly follow and serve Him, pwedeng wala namang mawala sa atin. I mean, lalo pat kung wala naman tayong gagawing masama, pero wala naman tayong gagawing sobrang buti, yung isasagad natin ng buti natin, ganun pa rin ang buhay natin. Life will go on. Ganun pa rin ang buhay natin. Ganun pa rin ang takbo ng negosyo natin. Ganun pa rin ang takbo ng trabaho natin. Ganun pa rin ang takbo ng ministeryo natin. Magiging boring. Walang adventure. Walang mga madadagdag na biyaya. Ganun pa rin. Ganun pa rin. So kung tutuusin, may nawawala. Ano yung nawawala? Kahit ganun pa rin, ang nawawala ay yung mas marami pang mga blessings sana na po pwedeng iparanas ng Diyos sa atin only if we will fully and totally serve and follow Him. Example, may mawawala ba kay Maria kung hindi siya pumayag sa kalooban ng Diyos sa kanya na siya'y magiging ina kapag si Kristo ay magkatawang tao na? Wala! Makakasal siya kay San Jose, magiging ganun pa rin naman ang buhay niya kung ano yung sa plano niya. Pero, she could have missed kung hindi siya pumayag, yung mas malaking biyaya ng Diyos sa kanya upang siya ay maging ina ng Diyos pag ito'y nagkatawang tao na. Anong mangyayari sa mga alagad? Mamamatay ba ang mga alagad? Malulugi ba ang mga alagad sa pagninegosyo nila? Kung hindi sila sumunod totally, if they did not leave everything for Jesus, ganun pa rin. Tuloy pa rin ang buhay nila. Pero, they could have missed such wonderful experiences of following Jesus. Do you get me? Kaya po pwedeng walang mawala, wala namang mawala, pero walang maraming madadagdag kung kulang tayo sa tiwala. Kasi kapag hindi natin buong buo at ganap na ganap na ibinibigay natin ang pagsunod natin sa Panginoon, gayong alam naman natin, alam ng Panginoon ang makabubuti sa atin noon at magpasa hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, ito ay pagpapakita ng kakulangan natin ng tiwala sa Panginoon. Brothers and sisters, tama na mahirap to serve God and to obey God fully, wholly, and totally. Pero tandaan po natin, ito ay para sa atin ding mga sarili. Because when we serve and follow God totally, fully, and wholly, He will lead us to the place where we should be, the best place where we should be, to the best people whom we should be, and to the best person He intends us to become or to be. Kaya huwag sana tayong mag-atubili in serving Him and following Him totally.